Habang nag-uusap sila Megumi at Nobara, dumating sila Todo at Mai. Sinabi ni Todo na kaya siya nagpunta upang malaman kung karapat-dapat ba sila Megumi na pumalit kay Okatsu. Bigla nitong tinanong si Megumi kung anong type na babae ang gusto nito. Nagtaka naman sila Megumi, dahil para kay Todo mas type niya ang babaeng matangkad na may malaking puwet. Dagdag pa nito ang lalaking boring ang taste sa babae ay boring din na tao. Singat ito ni Megumi na wala siyang type. Ang mas mahalaga ay buo ang prinsipyo nito. Dahil boring ang tingin ni Todo kay Megumi, agad itong umatake na nakapagpatalsik kay Megumi. Pinalabas ni Megumi ang kanyang Shinigami, ngunit mabilis na umatake si Todo at ginamitan ito ng wrestling. Tumalon ito at patuloy ang pag-atake kay Megumi. Nang mahawakan ito sa mukha, itinulak niya ito diretso sa pader. Muli itong umatake at tumago sa building, ngunit bago pa ito suntukin ni Todo, hinawakan ito ng Shinigami ni Megumi, pero mabilis lang nakawala si Todo sa mga Shinigami. Dahil nakahanda na lumaban si Megumi, nagulat naman si Todo sa kanyang naramdaman. Bago pa ito maka-atake, dumating si Inumaki at pinigilan si Todo. Bigla naman umatake si Panda at sinuntok si Todo, ngunit nagawa nitong makaiwas. Kinamusta ito ni Todo. Sinabi naman ni Panda bakit hindi na lang magintay si Todo sa exchange event. Samantala pinakita na nabugbog si Nobara, ngunit bago pa ito barilin ni Mai ay dumating si Maki at pinigilan ito. Ngunit biglang tumayo si Nobara at kinapitan sa leeg si Mai. Dumating naman si Todo at sinabi na aalis na sila. Nakipagkita naman si Gojo sa principal na si Gakuganji. Sinabi ni Gojo na nagkukunwari pa ito na walang kinalaman sa nangyari kay Itadori, ngunit sinabi lang nito na hindi na marunong rumespeto ang mga kabataan. Ngunit walang balak si Gojo na respetuhin si Gakuganji, dagdag pa ni Gojo na inatake siya ng 2 special grade. Pinaliwanag nito na ang 2 sumpa ay marunong makipag-usap at tingin ni Gojo meron pa itong mga kasama. Sinabi din ni Gojo na kung inaakala ni Gakuganji na nag-iisa lang si Gojo na lumaban sa kanila ay nagkakamali siya, at agad din itong umalis. Makalipas ang 1 buwan sa isang sinehan, pinakita ang 3 lalaki na wala ng buhay. Habang naglalakad si Ma, ito nilapitan ito ni Yoshino at sinabi kung siya ba ang gumawa nito sa 3 lalaki sa sinehan. Samantala, binubuli naman si Yoshino ng 3 lalaki. Sa isip ni Yoshino kung mayroon lang button na pwedeng mamatay ang lahat ng may ayaw sa kanya ay pipindutin niya ito. Matapos bumili si Yoshino ng tiket sa sinehan, habang nanunood naiinis ito dahil hindi siya makapanood ng maayos dahil sa ingay ng 3 lalaki. Bigla naman lumabas si Ma ito sa likod ng 3. At ginamitan ito ng sumpa. Nang makita ito ni Yoshino, nabigla siya dahil nagbago ang mga itsura nito at naisip na yung lalaking nakita niya ang gumawa nito. Agad niya itong hinanap nang makita niya ito. Tinanong siya ni Ma ito kung mahalaga ba sa kanya ang 3 lalaki na iyon, ngunit sinabi ni Yoshino na gusto niyang matutunan kung paano iyon ginawa ni Ma ito. Nagpunta naman ang mga pulis upang imbestigahan ang nangyari sa sinehan. Pumunta din sila Itadori upang mag-embestiga. Tinuro ni Nanami ang residual curse energy, ngunit walang makita si Itadori. Kaya sinabi ni Nanami na ang residual energy ay dahil sa paggamit ng curse energy. Nag-iiwan din ito ng bakas. Sinubukan ni Itadori ng mag-focus, nang makita niya ang mga apak ng paa. Naikinatuwa ni Itadori, ngunit bago pa mangyari iyon, sinamahan ni Gojo si Itadori at ipinakilala sa kanya si Nanami, na isang first-grade sorcerer at ayaw din ito sa mga jujutsu sorcerer. Habang naglalakad, sinabi ni Itadori na walang nakuha na kahit ano ang mga CCTV, sinabi ni Nanami na isang lalaki lang ang nakita sa pangyayari. Paglabas ng building, nakakita sila ng sumpa. Sinabi ni Nanami na siya na ang bahala dito at tinuro na meron pang isang sumpa at ipinaubaya ito kay Itadori. Nilabas ni Nanami ang kanyang sandata. Agad din umatake ang sumpa, ngunit naiiwasan lang ito ni Nanami. Pinaliwanag nito na pag ginamit niya ang kanyang curse technique, ay nakikita niya ang weak point ng kanyang kalaban. Naghanda si Nanami upang umatake. Sa pagsugod ng sumpa, nakita agad ni Nanami kung saan dapat hiwain ang sumpa. Sa pag-atake nito, agad niyang natalo ang sumpa. Namangha naman si Itadori dahil kahit baliktad ang gamit nitong sandata ay nagawa pa rin mahiwa ang sumpa. Biglang umatake ang sumpa na nakapagpatalsik kay Itadori. Nag-focus si Itadori at nilabas ang kanyang curse energy. Agad niyang inatake ang sumpa, at nagawa nitong mabutas ang dibdib ng sumpa. Namangha naman si Nanami na mas malakas ang kapangyarihan ni Itadori sa normal na tao.
Dahil matapos nitong sumuntok ay kasunod nito ang pagdaloy ng curse energy na siguradong hindi kakayanin ng kalaban. Dahil mas malakas pa ito kung matututunan ni Itadori ang 100% na lakas ng suntok kasabay ng 100% ng curse energy, balak nang tapusin ito ni Itadori pero pinigilan ito ni Nanami. Ipinakita ang picture ng sumpa kay Itadori. Nagtaka naman si Itadori dahil dapat ay hindi lumalabas sa picture ang mga curse spirit, dahil ang kanilang nilabanan ay mga dating tao. Nakaparehas ng tatlong nakita sa sinehan, kaya nagbago ang itsura nito ay dahil ginamitan ng curse energy, kaya namatay ang mga tao na ito ay dahil sa sobrang pagbabago ng kanilang mga katawan. Nagalit naman si Itadori dahil sobrang sama ng ginawa nito. Habang nagpaplano pinakita ni Nanami ang picture ni Yoshino at sinabi na classmate ito ng tatlong namatay. Kaya inutusan niya si Itadori ng imbestigahan ito, habang sinusundan si Yoshino, sa pagbaba nila ng kotse ay patuloy lang sila sa pagsunod dito habang dala-dala ang maliit na curse spirit. Ngunit bago pa mangyari iyon, habang nag-uusap sila Yoshino tungkol sa mga horror movie, biglang may dumating na mga lalaki at sinabi na sa kanila ang kwarto na ito. Inakala ni Yoshino na hindi na nila ito kailangan dahil hindi nila ito ginagamit, nagalit ang lalaki at sinipa ang mga libro, at sinabihan silang umalis na dito. Ngunit bago ito umalis sinabi ni Yoshino na babawiin na niya ang libro na inapakan ng lalaki, at tanggalin ang paa nito, sinipa siya ng lalaki at pinasara ang pinto. At pinagtulungan siyang bagbugin, pagkatapos, habang nakikipag-usap si Yoshino kay Maito, habang sinusundan nila Itadori si Maito, pinaliwanag ni Igichi na gamitin ng isang maliit na curse spirit, nagpakita si Maito, agad sumugod si Nanami, sunod-sunod ang pag-atake nito. Sinabi nito kay Yoshino na mayroon siyang importanteng sasabihin, sa pagpapatuloy ng laban ni Nanami at Maito, agad umatake si Maito ngunit patuloy lang sa pag-iwas si Nanami.